Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre at ang inyong pagtangkilik ang pinakamahalagang gantimpala. Gayunpaman kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong maiaabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR code o ang bank account details na makikita ninyo sa inyong screen. Anumang halaga ay makakatulong upang patuloy na makalikha ng bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung nag-e-enjoy ka sa mga kwento sa channel na ito, i-click mo lang yung subscribe button sa baba at para sure na hindi ka maiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload namin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong katang-isip lamang. Lahat ng mga pangalan ng tao, lugar o pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intentional at isa lamang purong nagkataon. Nakabalik na ako sa San Roque. Ang tahimik at simpleng buhay dito ay malaking kaibahan sa Maynila. Ang unang ipinagawa sa akin ni Kuya Jojo ay ang report para sa mga nangyari sa conference. Gusto niyang malaman ang lahat ng detalye, lalo na ang mga marketing strategies na napag-usapan. Sinimulan ko agad iyon. Sa loob ng 2 araw, inayos ko ang mga notes ko. Nang iabot ko kay Kuya Jojo ang report, natutuwa siya sa mga nagawa ko. Binasa niya ang bawat pahina at hindi niya napigilan ang paghanga. Sabi niya, grabe raw ang potential ko at sayang daw na hindi ko na ipagpatuloy ang pag-aaral ko. Nginitian ko lang siya. Alam niya ang buong kwento ko kaya doble ang bigat ng paghanga niya sa potential ko kahit na nagtatago ako sa kusina. Hindi na ako nagtagal sa office. May mas mahalagang tawag ng tungkulin. Pagkatapos niyon, dumiretso na ako sa kusina para lutuin ang mga orders ng mga nagsidatingang tao. Nag-init ako ng grill. Ang amoy ng meat patty at cheese ay pumuno sa kusina. Ito ang mundo ko. Biglang nag-ingay ang mga tao sa kainan. Hindi lang yung karaniwang ingay kundi may pagkamangha at bulungan. Grabe, anong meron? Sino sila? Sabi ng isang customer. Doon ako napalingon. Mula sa maliit na bukasan ng kusina, tanaw ko ang buong kainan. Hindi ako nakikita mula dito pero kitang-kita ko ang bawat galaw sa loob. Biglang pumasok ang 3 lalaki na agad nagdala ng katahimikan sa restaurant. Lahat ng tingin ay nasa kanila. Halatang mayayaman sila. Ang kanilang mga pananamit at tindig, lahat ay nagpapahiwatig ng yaman at kapangyarihan. Ang nasa gitna ay isang matandang lalaki. Ngunit kahit may edad na, mahahalata pa rin ang kakisigan nito, ang malalim na hugis ng panga, ang tindig na walang kupas. Pamilyar ang mukha niya sa pahina ng lipunan ng mga magazine. Siya si Dave ang Tuaco. Kasabay niya ang 2 niyang anak. Ang isa ay si David ang Tuaco ang panganay. Mas seryoso, mas matipuno, ang kopya ng kanyang ama, at ang huli, si Daniel ang Tuaco, ang punso. Biglang tumigil ang mundo ko, ang malakas na tunog ng pagpiprito ay biglang hindi ko narinig. Kinilabutan ako nang makita ko siya, hindi ko inasahan, akala ko talaga tapos na. Nakita ko si Daniel na nililibot ang tingin sa buong Burger Bliss, sinusuri ang paligid dahil halatang bago sa kanya ang lugar. Nakita kong lumabas si Kuya Jojo mula sa office at mabilis na lumapit sa 3 ang Tuaco. Mahalatambo din talaga ang gulat nito. Alam kong may alam din si Kuya Jojo sa mundo ng negosyo. Marami siyang business magazine sa office niya. Kilala niya ang mga taong ito. Pinaupo sila ni Kuya Jojo sa isang sulok. Nagpahatid siya ng tubig at sinabing masaya siyang makita sila sa aming kainan. Narinig ko ang sagot ni David ang Tuaco. Matigas ang tinig niya at seryosong seryoso ang muka. We are here for some business matters, but we are so hungry, and this is the most decent we found. We have heard this local fast food chain is the best in town, so might as well we try it. Mabilis na kinuha ni Kuya Jojo ang kanilang order. Ako naman ay kinakabahan. Ang bigat ng pakiramdam ko, hindi ko alam kung paano ako makakalabas sa kusinang ito nang hindi ako nakikita ni Daniel. Ibinulong ni Kuya Jojo ang order sa akin mula sa bukasan ng kusina. 3 cheeseburger Miggy, pero gawin mong extra special, mariin niyang sabi. May babala sa tinig. Alam mo na, kailangang makilala nilang masarap tayo. Alam ko ang ibig sabihin niya. Tinutukan ko ang trabaho ko para hindi ako nervousin. Ito ang order na kailangan kong lutuin. Para kay Dave ang Tuaco ay isang classic cheeseburger. Gusto kong ipakita ang respeto ko sa simpleng lasa.
Pinisil ko ang patty at binantayan ko ang pag-iinit ng grill para makuha ang perpektong pagkaginto ng sibuyas na kasama nito. Ang cheddar ay tinunaw ko na lang ng maingat para hindi ito maging matigas. Para kay David ang tuwa ko, isang double bacon cheeseburger. Ang bacon ko ay hindi lang crisp, hinorno ko pa ito hanggang sa maging malutong pero hindi matigas at sinigurado kong binabalutan ng tamang tamis ang hang na glaze. Ito ang sekretong recipe ko para sa aking mga eksperimento. At kay Daniel, nag-order siya ng mushroom melt. Nagdilim ang paningin ko. Kinuyom ko ang mga kamao ko sa tindi ng suklam. Dahil sa lalaking ito, nawala ang lahat sa akin. Pero kailangan kong isang tabi ang galit ko. Hindi ko hahayaang mapahiya si Kuya Jojo ang masira ang burger beast. Sa lahat ng oras, ito pa talaga ang order niya. Kinakailangan kong gawin itong perpekto. Ibinato ko ang mushroom sa kawali at hindi ako gumamit ng regular butter. Kinuha ko ang pinaghalong butter at garlic na itinago ko lang at ginisa ko ang mga mushroom doon hanggang sa umalingaw-ngaw ang aroma sa buong kusina. Ang bun niya ay lightly toasted at pinahiran ko ng bawang at parsley. Kasabay niyon, kinuha ko ang mga french fries. Sinigurado kong tama ang pagkaprito. Double fry para crispy sa labas at fluffy naman sa loob. Pagkaahon, binudburan ko ito ng pinong garlic powder at rosemary na ginawa kong secret seasoning para lang sa mga special order. Nang matapos ko ang lahat, binalansi ko ang mga burger at mga fries sa tray. Ang bawat burger ay sinigurado kong perpekto. Pagkatapos, pinatunog ko ang bell sa bukasan ng kusina. Hudyat na handa na ang order. Sandali akong sumilip. Nakita kong nagpatuloy sa pakikipag-usap si Kuya Jojo sa tatlong ang tuwa ko pero agad siyang humingi ng paumanhin nang marinig niya ang bell. Alam na alam talaga ni Kuya Jojo makipag-usap sa mga ganitong klaseng tao. Hindi siya mukhang natatakot o nagpapakababa, pantay siyang magsalita. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila pero napansin ko ang seryosong tingin ni Dave ang tuwa ko habang nakikinig. Pumunta naman si Kuya Jojo para kunin ang order. Nang makita niya ang tray at maamoy ang garlic rosemary na fries, nanlaki ng bahagya ang mga mata niya. Ang bango nito, gumamit ka ng rosemary at garlic? Pabulong niyang tanong pero may tuwa sa tinig. Alam ko na, magaling. Iyan ang special na kailangan natin. Malaking tulong ito. Ako na ang bahala rito, Miggy. Manatili ka lang dyan at maghanda ka, baka mag-order pa sila ng iba. Bumalik siya sa kainan at hinatid ang pagkain. Pagkalapag ng pagkain sa mesa, nakita kong tumayo lang si Kuya Jojo sa tabi at ramdam ko ang kaba niya sa paraan ng paghawak niya ng kanyang sariling kamay. Nagsimula na silang kumain. Nakita ko ang reaksyon ng tatlo. Nagustuhan nila. Sa bawat kagat, ramdam ko ang paghanga na hindi na nila maitago. Lalo na si Daniel. Nakatutok siya sa mushroom melt niya at hindi na siya nagatubiling sumubo ng makailan. Walang salita, puro tangulang. Kahit galit ako sa lalaking iyon, may tuwa akong naramdaman. Tuwa dahil sa galing ko. Maya-maya nagulat ako. Tumingin si Dave ang tuwa ko kay Kuya Jojo at may sinabi. Nakita ko ang pilit ng ngiti ni Kuya Jojo bago siya tumango. Gusto ng matandang ang tuwa ko na makilala ang nagluto. Ginagawa kasi ito ng mga mayayaman. Gusto nilang i-appreciate ang chef na para bang isang mamahaling restaurant ang kinainan nila. Hindi naman ako chef pero alam ko ang ibig sabihin niyon. Pumunta si Kuya Jojo sa bukasan ng kusina. Ang mukha niya ay may halong panik at pilit na pagpapanggap. Miggy, bulong niya. Gustong makita ng matandang ang tuwa ko ang nagluto. Kailangan mo siyang harapin. Ayoko sana pero nakita ko ang pilit ng ngiti at pag-aalala ni Kuya Jojo. Hindi ko hayaang mapahiya si Kuya Jojo dahil sa akin. Kaya kahit nanginginig ako sa kaba, tumango ako. Sinuklay ko ang buhok ko at inayos ang sarili ko. Sumama ako kay Kuya Jojo. Habang papalapit, yumuko ako ng kaunti, simpleng paggalang. Pag-angat ng tingin, agad akong nakita ni Daniel. Napahinto siya sa pagkain. Ang mushroom melt na katatapos ng niyang subo ay muntik na niyang mailuwa. Nagtitigan kami ng ilang segundo. Nanatili siyang nakatulala at walang kibo, pero ang paghinto niya ang pinakamalinaw na sagot. Si David naman ay tiningnan ako ng parang pamilyar, pero hindi niya matukoy kung saan. Ang matandang ang tuwa ko ay ngumiti sa akin, isang ngiti ng paghanga at pagkilala. Siya po si Miguel Torres, masiglang panimula ni Kuya Jojo na tila ipinagmamalaki ako. Miggy po ang tawag namin sa kanya. Tumingin siya sa akin. Siya po ang cook namin, 5 taon na po siyang nagtatrabaho rito at hindi po kami nagkamali sa kanya. Tumango si Dave ang tuwa ko. Magaling, excellent work. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa.
Ang galing, hindi ko inaasahan na isang ganitong klaseng kainan may makakagawa ng burger na kasing sarap nito. Miguel, sabi ni David na may seryosong ngiti. You deserve a compliment. Ang flavor at ang texture ay sobrang galing. Tiyak akong magugustuhan ito ng asawa ko. Ang tinutukoy niyang asawa ay si James Reales. Salamat po, bulong ko. Ipinagpatuloy ni Dave ang tuwa ko ang sinabi. Kung mabili namin ang lupa para sa new ventures namin dito sa bayan, at least may go-to place na kami, lalo na't si Daniel ang mamamahala sa construction at management. Ang itatayo pala nila isang research facility para sa isang kumpanya nila. Biglang lumiwanag ang mukha ni Kuya Jojo, pero ako, lalo akong kinakabahan. Si Daniel ang mamamahala, ibig sabihin magkikita kami ni Daniel palagi. Akala ko ikaw ang manager, diretsong tanong ni Daniel kay Kuya Jojo, ngunit ako ang tiningnan niya. Nagulat si David. What are you talking about, Daniel? Have you ever met him? Lalong tumindi ang kaba ko. Alam kong ito na ang simula. Days ago, I attended a conference for fast food managers, paliwanag ni Daniel na seryosong nakatitig sa akin, and I saw him attending. Biglang bumilis ang tubok ng puso ko. Tumingin ako kay Kuya Jojo na agad namang umalalay. Opo Sir Daniel, hindi po. Mabilis na paliwanag ni Kuya Jojo na pilit inayos ang boses niya. Ang totoo po niya, naging representative lang po siya namin sa conference. Hindi po ako available nung araw na iyon kaya siya po ang pinapunta ko para makakuha ng updates. Biglang may naalala si David. Diretso siyang tumingin kay Miggy. I remember now, sabi niya. That day before the conference sa coffee shop, ikaw yung nakabangga at nakatapon ng kape kay Daniel, di ba? Kaya pala familiar ka. Pero lalo akong napayuko sa pagkapahiya. Hindi lang dahil sa naalala nila ang insidente sa coffee shop, kundi dahil alam kong nakita na ni Daniel ang buong katotohanan na hindi ako manager at hindi ako nagtagumpay sa buhay. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Tumayo na ang mga angtwa ko at nagpaalam na. Pero bago sila tuluyang lumabas, may inilagay silang malaking tip sa counter, malinaw na tanda ng labis na paghanga sa pagkain. Salamat po sa inyo, sa uulitin po, masiglang bati ni Kuya Jojo. Sinasabayan sila hanggang sa pinto. Habang naglalakad palabas, muli kami nagkatinginan ni Daniel. Mabilis lang pero naramdaman ko ang bigat ng titig niya bago siya tuluyang lumabas. Nang tuluyan silang makalabas at maisara ang pinto ng Burger Bliss, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Parang biglang inalis ang mabigat na presyon sa dibdib ko. Pero hindi maalis sa isip ko ang huling tingin ni Daniel. Ano iyon? Awa ba dahil sa kalagayan ko o guilt dahil sa nakaraan? Hindi ko talaga alam, pero isang sigurado, nasusuklam ako sa kanya. Lumipas ang mga araw, okay naman ang naging takbo ng trabaho sa Burger Bliss at hindi na bumalik ang mga angtwa ko kahit pabalitang balita sa buong bayan na nagsimula na ang construction ng research facility nila na kalapit lang ng bakanting lote. Alam kong nandoon lang si Daniel nagtatrabaho pero hindi ko siya nakikita. Isang gabi, malapit ng mag-alas 9, ako lang ang naiwan. Tapos nang maglinis ang ibang staff at nakauwi na sila, ako kasi ang magsasara. Nagsimula na akong ayusin ang mga silya ng may pumaradang itim at mamahaling pickup sa harapan na sinaga ng ilaw nito ang loob ng kainan. Pagbaba ng driver, bumalik lahat ng kaba ko. Siya si Daniel. Napahinto ako pero mabilis na napalitan ang inis ang gulat ko. Anong kailangan niya? Nilapitan ko ang counter. Kalmado ako kahit naiinis. Sir, sarado na po kami. Malamig na sabi ko. Hindi ko siya binigyan ng tingin. Lumapit siya. Nang magsalita, nagulat ako. Hindi siya naguutos, may lambing ang boses niya. Miggy, tawag niya sa pangalan ko. Kung maaari lang, magre-request sana ako. Pwede mo ba ako ipagluto ng favorite burger ko? Tumaas ang kilay ko. Sa wakas, tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Pasensya na sir, buo at direkta ang boses ko. Pero hindi ako magluluto. Tumawa ng mahina si Daniel. Ang tawa niya ay may kalambingan. Tila walang mali siya at parang nagbibiro lang siya ng isang matagal na kaibigan. O sige na Miggy, sabi niya, what if sabihin ko kay Jojo bukas na hindi mo ako pinaglingkuran? Magtatampo sa iyo yun. Ang tono niya ay mapaglaro na parang hindi niya napapansin ang lamig ng pakikitungo ko. Tiningnan ko siya ng matalim. Tiningnan niya ako, nakangiti pa rin. Buntong hininga ako, nanatili ang galit ko ngunit napilitan itong yumuko sa mapait na pagtanggap. Oo nga pala, dyan ka nga pala magaling. Ang gamitin ang influence mo para pagalawin ang mas mababa sa'yo. Mahina at may diin kong sabi. Nagbago ang ekspresyon ni Daniel. Tila siya natamaan sa sinabi ko at tila naalala niya ang lahat ng ginawa niya.
Napalitan ng seryosong mukha ang ngiti niya. Binilikan ko ang formalidad at sinubukan kong alisin ang lahat ng emosyon sa boses ko. Sige po sir, have a seat and kindly wait for your order. Naglakad ako pabalik sa kitchen. Ang niluto ko ay ang parehong burger na niluto ko para sa kanya nung unang bumisita ang mga angtwa ko, ang mushroom melt. Tahimik na kumakain si Daniel. Nang matapos siya, kinuha ko ang pinagkainan niya at nagumpisa akong maghugas sa likod ng counter. Sinisiguro ko na malinis na ang lahat bago ako mag-lock, walang nagsasalita. Nang matapos ako, muli siyang nagbigay ng malaking tip at tumayo. Pero bago pa niya maihakbang ang paa niya palabas ng pinto, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng ulan sa bubong ng Burger Bliss ay nakakabingi at sa tindi nito, malinaw na hindi ito titila anumang oras. Tumingin si Daniel sa ulan at pagkatapos ay sa akin. Mukhang tatagal pa ito, Mickey, sabi niya na ngayon ay medyo nag-aalala ang tono. Ihahatid na kita sa inyo. Huwag na po kayong mag-abala sir, mabilis kong tanggi. Titila din po yan. Pero malinaw na wala talagang sign na titila ang ulan. Hindi pa ito titila, pilit ni Daniel. Seryoso ang mukha niya. Ihahatid na kita, isipin mo na lang na pampabawi ito sa abala ko sa pagluluto. Pambawi, sa isip-isip ko. Yung ginawa mo 5 years ago, hindi ka makakabawi doon. Tumingin ako sa ulan, pagkatapos ay sa counter at sa wakas sa kanya. Sige, tara, maikli kong sabi, para matapos na to. Ang seryosong mukha ni Daniel ay biglang lumiwanag, ngumiti siya. Hindi naman talaga kalayuan ang bahay ko mula sa trabaho. Kung wala lang ulan, 20 minutong lakaran lang iyon. Kaya mabilis lang kaming nakarating ni Daniel gamit ang mamahaling pickup niya. Nang pumasok kami sa eskinita, unti-unting luminaw ang kubo naming bahay sa ilalim ng headlights niya. Biglang napatingin si Daniel sa akin. Ang tingin niya ay hindi lang awa kundi pag-aalala. Tila binabalikan niya ang alaala ng 5 taon na nakalipas. Hindi ko inalis ang tingin ko sa kanya. Ang pait na matagal kong kinimkim ay umakyat sa lalamunan ko. Ngayong nakita mo ang buhay ko, masaya ka ba? Tanong ko, buong diin at may pait ang boses. Hindi ko hinintay ang sagot niya. Agad kong binuksan ang pinto ng sasakyan. Walang pasabi, mabilis akong bumaba at tumakbo sa kubo namin. Pumasok ako sa loob, hindi man lang binalingan ng tingin si Daniel. Ilang minuto ring hindi umalis ang sasakyan niya sa labas. Ang makina nito ang nag-iingay sa gitna ng buhos ng ulan. Pero maya-maya, narinig ko na lang ang pag-alis ng pickup niya at tuluyan ng binalot ng katahimikan ng gabi. Nagdaan ng mga araw. Matapos ang insidente ng paghatid, naging regular na ang pagbisita ni Daniel gabi-gabi sa Burger Bliss. Minsan naabutan niya si Kuya Jojo kaya nagpapanggap siya na customer at nag-o-order. Ngunit mas madalas ako lang ang naiwan. Hindi naman siya nag-o-order minsan. Nakatayo lang siya sa counter at sinasabi niya gusto lang niya akong bisitahin. Kahit naiinis ako sa presensya niya, hindi ko siya pinapaalis. Nangingibabaw ang takot ko na baka gamitin na naman niya ang influence niya. Tapos na akong masaktan. Ayoko nang maulit pa ang nangyari 5 taon na ang nakaraan. Hindi lang sa trabaho, nagkaroon din ng maraming pagkakataon na bumisita siya sa aming kubo. Nakilala na niya ang nanay at tatay ko. Palagi siyang nagdadala ng groceries, sapat para sa 1 linggo. At minsan nga, nalaman ko na lang na si Daniel na mismo ang sumama sa nanay at tatay ko sa doktor para sa kanilang check-up habang ako ay nasa trabaho. Hindi ko alam kung anong laro ang ginagawa niya. Isang gabi, muli na namang dumating si Daniel sa Burger Bliss. Ako na lang ang naiwan at kasalukuyan na ako magsasara. Lumapit siya sa akin. Tahimik lang na para bang hinihintay niya akong matapos at sunduin. Bumuntong hininga ako. Nagtanong ako ng walang ganang magsalita. Ano hong ipapaluto ninyo sir? Kumain na ako Mickey, sagot ni Daniel. Tinaasan ko siya ng kilay. So bakit ka nandito? Gusto lang kitang makita, sabi ni Daniel. Simple lang. Hindi ko inaasahan ang sagot niya. Naging sarcastic ako. Gusto mo makita kung gaano ka miserable ang buhay ko? Nagbago ang mukha ni Daniel. Tila may matindi siyang pinipigilan. Walang bakas ng biro ang mukha niya. Gusto kitang makita, period. Seryosong sabi niya. Iyon ang naging hudyat. Lumabas lahat ng galit at pait na matagal ko nang sinikmura. Isa pa, mariin kong sabi. Alam kong may binibigay ka sa mga magulang ko. Gamot, groceries at pati yung pagsama mo sa check-up nila. Ano ito? Pampabawi o suhol? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang tingin ay purong puot at sumpa. Sorry to tell you Mr. Angtwa ko. Hindi ka makakabawi. Hindi kita mapapatawad. Wala kang kasing sama.
Hindi mo lang alam gaano ako nasusuklam sa'yo.